Okay, this is our second video clip, no, in our daily bread, no, with devotion, healing, prayer, with Jesus calling, with the promised blessing, no, the holy 2026 on the holy fifth month of the year, May 6, no, in our daily bread with devotion, healing, with Jesus calling, with the promised blessing. Uh, my compassionate service dedicated to the Lord Jesus Christ, and at the same time, I know He wants me to dedicate this to all of you, whoever you are, wherever you are. Okay? Now, let me read Isaiah, no, in God promises. No? I just passed by to read. No? This is our first scripture chapter. No? Hindi ko na napansin, no? Napabilis na tayo. Okay? But now, we're gonna read yung ating Isaiah, no? Chapter 64, verse 8 to 12, the first scripture that we read in our first video. No? Now, here is the message. This one, maybe I read or not, it doesn't matter. But, what is this for if I'm not gonna share it to you, okay? Kasama to sa trabaho ko, okay? Iba ang turo sa akin ng iba, iba ang guide niya sa akin. Hindi nyo maintindihan, okay lang yan. You disrespect that, you cursing me about that, that's fine for me, no? As long as I serve the Lord and to serve you, whether you like it or not, no? This is the way He teaches me to do it, to do so, okay? Alright, here is the message on May 6, no? Dito sa ating God promises, okay? Yung isang binasa natin kanina, Daniel, no? Yun yung daily bread, okay? Ito, devotion, healing, prayer, no? Yung binasa natin, daily bread prayer, no? Ito, devotion, healing, prayer, no? Ito yung message, no? May 6, no? You are our Father, no? We are a clay, and you are Father, no? And you are our Father, no? And all we are the work of yours, and all we are the works of your hand, okay? Isaiah chapter 64, verse 8 to 12, ang binasa natin, no? God is a Father, no? We are the clay, no? He is the one who gives the commandments, no? We are the ones who obey, no? He never has to explain himself, no? He never has to ask permission, no? He is shaping us over into the image of His Son, no? Regardless, no, of the pain and heartache, no, that may require. This lesson are learned a little easier when we remember that we are not in charge. He is, okay? Hindi tayo in charge, pero siya, okay? Yun ang ibig sabihin. Yan yung ating God promises, no, day by day, okay? Yan po. Ang title niya sa ano, no, sa devotion healing prayer natin, no, ay pinagsama ko yan, day by day, and the gift of forgiveness, no? The gift of forgiveness, o regalo ng kapatawaran, okay? Yan ang ibig sabihin, okay? Now, let's go to read sa ating second Matthew, okay? Sa second Matthew natin, okay? Matthew chapter 6 verse 30 to 34. Okay? Isipin na isang video na tayo bago natin naalalang basahin. Kasi hindi ko na napansin, no? Pero I told you, even if I read that or not, it doesn't matter because I read the Bible already, no? But I want to read more message from other people to express their own opinion, no, from the Word of God. Because whatever we read, it comes from the Word of God, no? Now, if they use this word from the evil way, it becomes to the evil way, no? The way it works, no? But remember, all this word, it comes from God, no? Why, no? Let me explain a little bit, you know, why this one, it comes from God. Because Satan has been created by the Lord God, the Father, no? As a right hand, no? But he became a traitor, no? He trying to walk over him. That's what I'm trying to tell you, no? It said, live like me, walk with me, no? Take your cross and follow me, no? But it said, don't over me, don't step back on my back, no? Just walk with me, no? Follow me. Sumunod ka lang, wag mo lampasan, no? Kasi pag nilampasan mo, ayan, satanas na mangyayari sa'yo. Gusto mo talunin mo yung Diyos, no? Sa kapangyarihan, sa pagmamahal, no? That no one can defeat them. He defeat evil, no? Not has been defeated by evil. Oh. Tandaan niyo, no? That is my beautiful message today again, okay?
Kaya huwag niyong lalampasan ang Diyos, okay? Whoever we are, president, or lower civilian person, don't over with God, okay? When you over with God's decision, that is a big problem, okay? Magiging hindi maganda, okay? Alright, always surrender to God, no? Whatever we do, no? Now, let me continue to read sa ating second na Matthew, no? Matthew chapter 6, verse 30 to 34, no? Yan ang ating babasahin. That one we read, the last verse is in the first video is Matthew chapter 6, verse 19 to 23, no? In Spanish, we over until versikulo 24, okay? Now, let me read, no? Matthew chapter 6, verse 30 to 34, okay? Alright, here is the message, no? 30 to 34, no? Here is the message, no? Wherefore, no, if God so clothe the grass of the field, no, which today is, and tomorrow is cast out into oven, shall he not much more, no, clothe you, o ye or you, a little faith, no? Dinaramitan niya tayo, no? Kahit mahihina ang pananampalataya, no? Mahina, no? Verse 31, therefore, no, take no thought, no, saying, no, what shall we eat, or what shall we drink, no? Or wherewith all shall be clothed, no? Clothed, no? Clothed, yung ating daramitin, no? Verse 32, no? For after all these things do the Gentiles seek, no? For your heavenly Father knoweth that ye or you have need all of these things. Okay? Kailangan natin alam ng Diyos yan, no? Verse 31, no? Pero verse 33, no? Verse 33, no? But seek ye or you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, no? Ang lahat ng ito, idaragdag niya sa atin, okay? Sinasabi, no? But, sabi sa verse 33, but seek ye or you, no? But seek ye or you first the kingdom of God, no? The kingdom of God, no? And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 34, no? Take therefore, no thought, no? For the morrow shall take thought, no? For the things of itself, no? Sufficient unto the day is the evil thereof. The day is the evil thereof. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Ito po ang ibig sabihin sa Tagalog, ano? Nasira na yung sulok ng aking dito sa 31, no? But it's okay, no? So, dito tayo sa Tagalog version. Mateo pahina 6, versikulo 30 hanggang 34, okay? Ito sinasabi, ngunit pinararamitan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, no? Na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay igagatong sa kalan. Hindi baga lalong-lalo na kayong pinaramitan niya o kayong kakaunti ang pananampalataya, no? O kayong maliit at kaunti ang pananampalataya. Ibig sabihin, no? Dito sa ating versikulo 31, no? Kaya huwag kayong mga balisa, no? Ni magsabi, anong aming kakanin o anong aming iinumin o ang aming daramitin, okay? Yan ang sinasabi, no? Isipon na babalisa tayo. Bukas ano kaya kakainin ko? Bukas ano kaya bibiling ko? Ano kaya damit susuot ko? Yan ang nangyari sa... Ano kaya ang isusuot ko? Ganun nga to. Nagbabalisa tayo, nag-aala tayo, no? No? Kaya sinasabi niya ito, versikulo 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, no? Yamang nalalaman ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay nito. Kinakailangan natin, no? Pero hindi ibig sabihin magpakasakim tayo. Magpaka-addict tayo sa ganung bagay, no? Kasi mas mahalaga yung buhay kaysa katawan, no? Kaysa pananamit, kaysa pagkain. Mas mahalaga ang buhay, no? Mahalaga ang buhay at ang katawan, no?
kaysa damit, kaysa pagkain o iinumin. Okay? Yan ang ibig sabihin. Okay? No, iinumin ka, wala namang halaga yung buhay mo, wala rin kwenta, no? Wala rin halaga yung araw mo, wala rin kwenta, no? Sabi, no? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, no? Yamang naalalaman ng inyong Ama sa kalangitan, no? Na kinakailangan ng mga lahat ng mga bagay nito. Versikulo 33. Dapat hanapin muna ninyo ang kaharian, no? Ang kanyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, no? At lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Okay? Versikulo 34, huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, no? Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kaniyang kasamaan, no? Sukat na siya sa kaarawan ng kasamaan. Okay? Yan ang sabi ng versikulo 32, no? Sapagkat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, no? Yamang talastas ng inyong Ama na kinakailangan ng Ama sa kalangitan, na kinakailangan ng lahat ng mga kinakailangan ninyo ang mga lahat ng bagay nito. Alam niyang kailangan natin ng pera, kailangan natin ng damit, kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng mga alas, lahat ng bagay alam niya, no? Yun ang ibig sabihin, okay? Kinakailangan natin. Pero anong pinasinasabing magaling dito, no? Sino naghahanap yan? Mga hintil, no? Alam niyo po ba yung hintil? Yung mga hindi pinanganak sa Israel, no? Hindi laki sa bayang Israel. Yan ang mga hintil. Ako, kasama sa hintil. Amerika, kasama. Chinese, no? China, Japan, Taiwan, no? All kind of state city is not from Israel. It's the Gentiles, no? Yan yung mahilig tayo sa mga ganyang bagay because we don't know God before, no? Because we are not born in Jerusalem, no? Even the one who born in Jerusalem, no, failed and disobeyed about the love of God, no? And how about us, no? We are the Gentiles, no? Kaya tayo hintil, hindi tayo laking Israel, hindi tayo doon pinanganak. Pero mas minahal natin ang Panginoon, mas nagagalak ang Panginoon sa atin. Alam niyo ba yun? Hindi nga tayo doon pinanganak sa Israel, mas masahol pa tayo sa taga-Israel. Yan ang ibig sabihin, no? Mas masahol pa tayong sumamba kaysa mga taga-Israelita. Okay? Yan ang ibig sabihin. Kung magagawa natin yan, ay madadaig natin sila, no? Hindi man natin sila madaig, sinisigurado natin ligtas naman tayo, no? Kasi minamahal natin ang batas ng Diyos. Okay? Sumusunod tayo sa Kanya, no? We are not disobey on His plan. Okay? Alright, now let me read in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Espanyol, okay? Mateo Kapitulo 8, versikulo 18, no? Sandali, no? Mateo Kapitulo 6, no? Mateo Kapitulo 6, okay? Maliligo pa tayo, no? Mateo Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34, okay? Here is the message, no? Hice la herbia del campo que hoy es y mañana si echa en el horno, ¿no? Dios la veste así, no hará mucho más vosotros hombres de poca fe, ¿no? Versículo 31, no os opinéis pues diciendo que comeremos y que beberemos y que veremos, ¿no? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis, ¿no? Necesidad de todas estas cosas, ¿no? Versículo 33, mas buscad, ¿no? Primeramente, ¿no? Mas buscad primeramente el reino, ¿no? El reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y todas estas cosas, ¿no? Os serán añadidas, ¿no? Versículo 34, ¿no? Así que no os apinéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, ¿no? Basta cada día su propio mal, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay?
Alright, sa Spanish, okay? Napakaganda ng balitang sa Matthew chapter 6 verse 33. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian, no? Ang sabi rito sa Tagalog, no? Sa versikulo 30 sa verse 33, no? No? Seek ye or you first the kingdom of God, no? And all these and his, ano? Sabi, seek ye or you first the kingdom of God, no? In his righteousness, and all these things shall be added unto you, no? Ang sabi sa Tagalog, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Itong dinagdag niya sa akin, no? Nung siya parang hinahanap ko na, no? Sabi ko, nasan ba talaga? Alin ba talaga ang Diyos? Hinahanap ko na siya. Dinagdag niya to sa akin, no? Hindi yung kayamanan ang hinahanap ko. Alam niya na yun. Hindi ako nagpapakamatay na sa yaman o anumang ano ba dito, no? Kaluhuan sa katawan, no? Hindi na yun ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ay kaligtasan ng aking kaluluwa. Kaligtasan ng aking pamilya, ng kanilang kaluluwa. Yan ang hinahanap ko, no? Sa aking kapuso at kapamilya, no? No, sabi nila ako ay makadiyos, no? Pero tuloy-tuloy sa pagdudumi ng katawan, no? Tuloy-tuloy sa pagdodroga, tuloy-tuloy sa pag-iinom, no? Iyan ang aking sinasabi sa inyo bilang paalala, no? Nagbababae ng lalaki pa rin, no? Pero nandito ang inyong kinakapatid, no? Kaibigan, no? Huwag niya tayo magtawagan ng tiyo, kuya. Tapos hindi ko naman din kayo matuturuan, mapapaalalahanan, no? Gagawin niyo pa rin yung gusto niyong gawin, no? So, nagiging magsasayang ang magiging dugo natin, no? Pero sinasagip ko kayo bilang kamag-anak, bilang kapuso at kapamilya o kaibigan, no? Whoever you are, no? Whether you are my friends or not, but when you watch this video, no, and you accept all the message of God, then you will gonna be saved, no? If you really trying to find the Holy Spirit of God, to receive the Holy Spirit of God, okay? That's the way it is, no? No force, no please, no begging, okay? Just be free to be a truly child of God like me, no? When He called me, I became His truly child as a children of Him, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse. Dito ulit tayo sa Matthew, ikatlong Matthew natin, no? Matthew chapter 24, verse 35 to 39, no? Matthew chapter 24, verse 35 to 39, okay? Here is the message, no? Heaven and earth shall pass away, no? But my words, no? Shall not pass away, no? Sabi, lahat langit at lupa mawawala, no? Pero ang aking salita hindi mawawala, no? Sabi, heaven and earth shall pass away, no? By my words shall not pass away, no? Verse 36, but of the day of the hour no man, no? No, not the angels of heaven, no? But my Father's only, no? Verse 37, no? But as the days of Noah were, so shall also be coming of the Son of Man, he, no? Man be, no? The coming of the Son, man be, okay? Verse 38, no? For as in the days that were before, no? The flood, they were eating, no? And drinking, no? Marrying, no? And giving in marriage, no? Until the day that Noah entered into the ark, okay? Verse 39, no? And knew not, no? Until the flood came and took them all away, no? So shall also the coming of the Son of Man be, no? Yan ang sinasabi, no? Now, let me read in Tagalog version, no? Mateo pa na 24, versikulo 35 hanggang 39, no? Sa Tagalog version, okay? Ito po ang sinasabi sa ating Tagalog version, no? Sa versikulo 34 hanggang 39, no? Ang langit at ang lupa ay lilipas, no? Dadapat ang aking mga salita ay hindi lilipas, hindi mawawala. Ibig sabihin, okay? No? Magugunaw ang mundo, no? Langit at lupa, no? No? Pati langit kasama, lahat mawawala. Pero yung kanyang salita nando, no? Pumapailang lang, okay? Hindi mawawala, no? Versikulo 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang, okay?
let me explain something about this, no, sa versikulo 36, no. Pakinggan niyo ito, babasahin ko ulit at ipaliliwanag ko pa uli sa inyo, no. Hindi po ako dalawasa rito, no. Pero sa aking pagkakaintindi, ipapaliwanag ko pa rin sa inyo sa aking nalalaman na binibigay ng Diyos. Ang sabi rito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, no, walang makaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ibig sabihin, pati Diyos anak hindi malalaman, no? Ang makakaalam lamang ay Diyos Ama. Pakinggan niyo, no? Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makaalam kahit na ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Okay? So, ibig sabihin po niyan na doon sa Revelation, no? Pakinggan niyo sabi sa Revelation, no? Sa chapter 20 yata, no? 21, no? Doon sabi, no? He will come like a thief, no? Susubukin tayo, no? Papasyalan tayo. Darating niya na parang isang magnanakaw, walang nakaalam kahit sino, no? Bigla na lang, paiilan lang, tapos biglang ganun, no? Kaya pag dumating yung araw na yon, walang basta makakaligtas, lalo na't makasalanan, okay? No? Mamamatay lahat, okay, kukunin niya lahat ng kaluluwa. So pag namatay na walang pagsisisi, hindi nagbalik loob sa kanya, no? Hindi tumanggap na kapanganakan, hindi namuhay na kanya, hindi lumakad sa lakad niya, hindi binitbit ang cross at sumunod sa kanya. Kung sumunod man, lumampas pa, sa kasalanan pa rin, no? May kahatulan pa rin sa kabilang buhay, okay? Ngayon, kung nasunod yung mga bagay na yan, no? Pagdating sa kabilang buhay, doon nyo malalaman kung naligtas kayo o hindi, no? Pero dito pa lang, buhay pa lang kayo, malalaman nyo na, mararamdaman nyo kung naligtas kayo o hindi. Kung namuhay kayo katulad niya, lumakad kayo sa lakad niya, no? Binitbit natin ang ating cross, nagsakripisyo tayo at sumunod tayo sa kanya. Hindi tayo lumampas sa kanya kung hindi sumusunod lang tayo sa kagustuhan niya, okay? Na may pagpapahinod, paggalang at pagmamahal, okay? Versikulo 37, no? At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din, no, naman ang pagparito ng anak ng tao. Versikulo 37, sapagkat gaya ng araw bago nagkauhaw, no? Bago nagkagunaw, no? Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nag-aasawa at pinagpapag-asawa, no? Hanggang sa araw ng pumasok si Noe sa daong, okay? Sabi rito, no? Sapagkat gaya ng araw bago nagkagunaw, no, sila'y nagsikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw ng pumasok si Noe sa daong, okay? Versikulo 30, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay ng lahat, no? Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, okay? Yan ang ibig sabihin, okay? So, ganun din, okay? Now, let me read that in Spanish, okay? Okay, let me read in Spanish, no? Mateo Kapitulo 24, versikulo 35 hanggang 39, no? El cielo y la tierra, no, pasarán, pero mis palabras no pasarán, okay? Versikulo 33, pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿no? Versículo 37, ¿no? Mos como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Versículo 38, ¿no? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, ¿eh? Versículo 39, ¿no? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no?
Yan ang sinasabi, okay? Now, let's go to read in other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating John, no? Okay? Sa John, no? John chapter 1, verse 10 to 40, no? Verse 10 to 40, no? Here's the message. He was in the world, no? And the world was made by him, no? And the world knew him, no? Not, no? Knew him not. Verse 40, no? He came unto his own, and his own received him not, no? Ang sabi ng verse 11, he came into his own, and his own received him not. No? Verse 12, no? But as many as received him, to them gave he power to become the Son of God, no? Even to them that believe on his name. Okay? Verse 30, no? Which were born, no? Not of blood, no? Nor of the will of the flesh, no? Nor of the will of men, no? But of God, no? Yun ang sinasabi, no? Verse 14, okay? And the Word was made flesh and dwelt among us, no? And we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth, no? Full of grace and truth, okay? Yan yung sinasabi ng ating 1 John chapter 10 verse 40, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Isawan, no? Pahina isawan. 1 pahina isa bersikulo 10 hanggang 14, no? 1 pahina isa bersikulo 10 hanggang 14, no? Siya'y nasa sanglibutan at ang sanglibut ay ginawa, no, sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan, okay? Siya yung gumawa pero hindi siya kinikilala ng sanlibutan. Hindi pa rin siya kilala talaga, okay? Versikulo 11, sila'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya, okay? Doon sa mga nilikha na katulad natin, hindi siya tinanggap, binaliwala siya, no? Hindi siya pinaniwalaan. Yun ang ibig sabihin, no? Siya'y naparito, no? Sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya, no? Versikulo 22, no? Dadapatan lahat ng mga kaniya'y nagsisitanggap ay pinagkaloban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, no? Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan, okay? So pag tumanggap tayo sa kanya, no, tinatanggap natin siya bilang Diyos, yan, okay? Magiging anak niya tayo, no? Tagapagmana, no? Versikulo 13, no? Na mga pinanganak na hindi sa dugo ni kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao kundi ng Diyos, no? Yan ang sinasabi, no? Ito yung binabanggit ko kanina, no? Okay, ito binabanggit, no? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, no? Nor of the will of man, but of God, okay? Basahin ulit sa Tagalog, no? Ang sabi rito, no? Ang sabi rito, no? Na ipinanganak na hindi sa dugo at sa kalooban, no? At sa kalooban ng tao, no? Hanggang 14 pala, nabasa ba natin yung 14 kanina, no? And the word was made present. Oh, yun, binasa natin kanina. Basahin natin sa Tagalog yun, no? Versikulo 14, no? At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, no? Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong na anak na puspos ng biyaya at katotohanan, no? Puspos ng biyaya at katotohanan, no? Righteous, the grace and truth, no? The grace and truth, okay? Yan po sinasabi, no? Ito yung sinasabi ko kanina, no? Hindi ka na pinanganak sa, ayan, no? Sabi sa versikulo 23, no? Na mga ipinanganak na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman ni sa kalooban ng tao kundi sa Diyos, no? Kung hindi pinanganak ka sa Espiritu ng Diyos, pinanganak ka sa tubig, pinanganak ka sa salita ng Diyos. Yan yung kapanganakan mong ikalawang beses, no? Na sinasabi, be born again, save our Holy Ghost. Iligtas natin ang ating kaluluwa kasama ng Espiritu Santo ng Diyos, yung kaluluwa ng Diyos. Ibig sabihin, no? Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue reading in Spanish, no? 1 Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 15, no? O hanggang 14, no?
Juan Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 14, no? En el mundo estaba en el mundo, por él fue hecho, para el mundo no le conoció, ¿no? Versículo 11, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más todos los que la recibieron y los que creen en su nombre les dio, ¿no? Potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿eh? Versículo 13, ¿no? Los cuales no son engendrados, ¿no? De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿eh? Versículo 14, ¿no? Y aquel verbo fue hecho carne, ¿no? Y habitó entre nosotros y vemos su gloria, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre, ¿no? Y le lleno de gracia y de verdad, okay? Lleno de gracia y de verdad, okay? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to our another scripture chapter and verse, okay? Okay, let's continue tayo, no, sa ating isa pang scripture chapter, Romans chapter 2, verse 1 to 5, no? Romans chapter 2, verse 1 to 5, okay? Here is the message, no? Therefore, no, thou art, no, inexcusable, no, unexcusable, O man, whosoever thou art, whosoever thou art that judges, for wherein thou judges another, thou condemn thyself, for thou that judges thou is, no, the same things, okay? Verse 2, no, but we are sure, no, that the judgments of God is according to truth against them, no, which commit such thing, okay? Verse 3, no, and thinkest thou this, a man that judges, no, them which do such thing, no, and thus the same that thou that escape the judgments of God, no? Verse 4, no, or despise, no, or despise thou the riches of his goodness, no, and forbearance and long suffering, no, not knowing that the goodness of God, okay? Leadeth thee to repentance, leadeth to the repentance, no? Verse 5, no, but after they hardness, no, and impotent, no, hurt treasures, no, up unto thyself, no, wrath, no, against the day of wrath and revelation of the righteous judgments of God. A revelation of righteous judgments of God, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Bago tayo pumunta sa ikatlong video, no? Roma, pahina 2, versikulo 1 hanggang 5, no? Dahil dito'y wala kang madadailan o tao sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang iyong hinahatulan mo, no? Sapagkat ikaw ay humahatol sa nagumagawa ka ng gayon ding mga bagay, no? Versikulo 2, at nalalaman natin na ang hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, no? Versikulo 3, at iniisip mo baga ito, o tao, na humahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, no? At ginagawa mo ang gayon din, na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Versikulo 4, no, at humahamak at hinahamak mo ang mga kayamanan ng kaniyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay, no, kabutihan ng Diyos ay
siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi, no? Umaakay, hinihila tayo sa kapatawaran, okay? Versikulo 5, dadapat ayon sa inyong katigasan ng inyong pusong hindi na nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapayag ng tapat na paghukom ng Diyos. Okay, yan ang sinasabi, no? Let's go to our third video. Okay, we gonna read the Spanish over there.